Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat, Brani, sa pagngasiwa ng ating pananambahan sa umagang ito. At sa bawat isa po ay magpapasalamat tayo sa Panginoon at sa muli patuloy tayo na malaya, makapagpupuri sa Panginoon. Sa umaga po ito, may kita natin na maraming mga makikita nating mga kwento ng mga pamilya, no, na nagkakasira no. Pag tiningnan nga natin ang ating salamin ay nasa salamin ng Hollywood, ay makikita natin na hindi ito ang pamantayan ng salita ng Panginoon. Hindi 'yon ang ating dapat na paraan ng ating pamumuhay, lalo na mag-asawa at husband and wife. Makikita natin ang mga issue na lumalabas, no. Isang napaka-famous ngayon ay yung trial, no, ni Johnny Depp at ni yung kanyang asawa, na makita natin doon na yung interplay ng mga na mag-asawa, kung paano sila namumuhay. So umaga ito, tingnan sa ating pag-aaral ng unang Pedro ay nung mga nakaraang linggo ay tiningnan natin ang chapter 2 ng First Peter, no. Ang pinaka tinitingnan natin doon yung chapter 11. Doon ang ating pinanggagalingan, at itong ating titingnan sa araw na ito ay isang aplikasyon nung kanyang pinaka-premise na sa mga, sabi niya, mga minamahal, pinapakiusap po sa inyo na bilang mga dayuhan. 13, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa mga hari at sa kataas-taasan. Ito yung ating tinitingnan natin last time. At sa umaga ito, ang titingnan natin ang aplikasyon nito naman sa pinaka-fundamental na bahagi ng ating lipunan, at yan ang ating pamilya. Makibukas mo muli kayo sa ating teksto sa umagang ito na matatagpuan sa unang Pedro chapter 3 verses 1 to 7. Yan ang ating tekstong titingnan sa umagang ito, no, sa unang Pedro. At ganito ang kanyang pagkakasabi: gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae, kapag nakikita nilang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng marangal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may maganda at walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat nung unang panahon ay ganitong ginanyakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili, at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, ay kanyang tinawag na Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Last verse. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlang,
yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Yan ang ating teksto. At bago natin bulay-bulayin ang mga tekstong ito, ay tayo muna ay dumako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga talatang ito mula sa iyong salita. Nawa Panginoon, namin na ang pagkaunawa sa mga talatang ito, nawa ito ay mapagbulay-bulay namin ng tama ayon sa iyong panukala. Dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa amin, sa aming kalagitnaan, upang siya magbigay sa amin ng tunay na pagkaunawa. At dalhin kami, Panginoon, na itong mga salitang ito ay magamit namin para sa aming pamumuhay. Kami lumakad ng may kabanalan ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga talatang ito, makikita natin na ito ay isang aplikasyon ni Pedro mula sa ating pagtatalakay ng talata ng pagpapasakop sa pamahalaan alang-alang sa Panginoon. Yun ang ating tinitingnan na pinakabasihan nitong mga talatang ito. Hindi lamang siya nanawagan para sa pagsunod o pagpapasakop sa mga may kapangyarihan, sapagkat ang may mga kapangyarihan, ang mga pamahalaan, mga hari, ay pinagkalooban ng Panginoon ng tabak na siyang palaganap ng katiwasayan o yung hustisya. At yun ay pinagkatiwala niya sa pamahalaan. At sa iglesia, doon ang kanya ipinagkatiwala naman ang pamamahayag ng salita ng Panginoon. So yan ang parang division na inilagay. Sapagkat sinasabi natin, vengeance is the Lord, not mine. Hindi natin hawak ang paghiganti, kung kaya nilagay niya ang batas o nilagay niya ang pamahalaan upang magpapahalakad ng hustisya. Mula dito ay kanyang inapply ito naman sa mga manggagawa sa ating panahon. Ang kanyang binigyang pansin dito ay ang mga alipin. Sa verse 18, sabi niya, mga alipin, pasakop kayo na may buong paggalang sa iyong mga amo, hindi lamang sa mga mabubuti at may hinahon, kundi gayon din sa mga mababagsik. So mula dito sa pinaka-general ay kanyang in-apply naman ito sa mga manggagawa. Sa atin wala na tayo makikita although may mga alipin tayo sa mga tahanan, pero ang itong aplikasyon nito ay para sa mga manggagawa na meron tayong Panginoon. Kung tayo ay gumagawa as if we are working for the Lord. At dito ang sinasabi sa atin dito na ang pagtitiis ng ating mai-develop sa paglilingkod na ito. Sapagkat ito'y kapuri-puri dahil ang pagkilala natin sa Diyos. Sapagkat ang sinusulatan ni Pedro dito ay yung mga alipin na dumadaan ng pagsubok. Iyan ang pinakalaman ng unang Pedro. Sa ngayon, sa mga talatang ito, mas kanya pang itong pinakita kung paano i-apply naman ito sa pamilya. At ang unang kanyang mayroong panawagan dito ang sa pananampalataya ng sa loob ng pamilya, no. May kita natin na ang pananampalataya natin ay naka-fix o naka-sentro lamang sa Panginoon, at ito may impact ito sa ating vertical relationship between God and man. Pero meron din tayong pananagutan o meron din tayong relasyon sa ating kapwa. So meron tayong vertical, meron tayong horizontal relationship. At dito papasok ngayon kung paano tayo makikitungo sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa ating doktrina na kung saan may kita natin ang ating Panginoon, si Kristo, bilang ating tagapagligtas, ang siyang nagbibigay sa atin
na mi-apply itong mga talatang ito sa ikabubuti at kung paano natin makikita yung ating sakripisyo sa ating mga pinatutunguhan. At isang pinakaunang relasyon sa makikita natin dito ay yung relationship, the intimate relationship between between man and woman in a holy matrimony, sa matrimonya ng kasal. At dito makikita natin ang mga tamang behavior o dapat nating gawin, lalo-lalo na sa mga mag-asawa. Pero bago natin tingnan yon ay ang unang silipin muna natin itong mga talatang ating titingnan sa mga talatang chapter 3 verses 1 to 7. Ang unang katanungan maaring sabihin natin dyan ay bakit ang emphasis lamang ay para sa mga babae, sa mga asawa? Kung makikita natin ang talatang 1 to 6 ay lahat yon ay mga panawagan o yung mga sinulat ni Pedro para sa mga babae. At merong isang talata para sa mga kalalakihan. Yan ang unang makikita natin dyan sa mga talata niyan. There are parang Peter devoted 6 verses instruction to wives and only 1 to husband. Yan ang makikita natin dyan, no? Dito sa mga talatang tinitingnan natin. Pangalawa, nasaan yung mga bata? So, kung yun naman tinatanungin natin, mayroong mga ibang mga talata na pwede nating tingnan kung paano ang mga anak ay paano yung kanilang attitude o yung kanilang reaksyon, lalo na sa loob ng pamamahala na loob ng tahanan. Una, may kita natin dyan, mga Ephesians ay naroroon yun. Ephesians chapter 5, verses 22 to 6 and 4 at saka sa Colossians ay merong mga nababanggit tungkol doon kung paano yung instruction how as for covenant families, especially for children. So maaring yan na isang katanungan natin dyan pag tinitingnan natin ang mga talatang yan. So, ang isa pa mabakita natin dyan, no, probably makikita nyo, no, na bakit, why press duties upon delightful relationship? Yun ang tinitingnan ng parang isang katanungan din nating ang binibigyang pansin ngayon dito ay yung relasyon, yung mutual relationship base sa pag-ibig sa bawat isa. At ipinipress dito ni Pedro yung Christian, yung how sa loob ng pamalaan ay itong pag-ibig ay talagang madidevelop or madidelight yung pagmamahal na yon. Na unang parang babalikan natin na sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ano ang ating attitude towards doon? At iyon ay makikita din natin yon. That redeemed sinners in the process of sanctification nire-require sa ating buhay na mamuhay na may kabanalan at yung wisdom ng Panginoon kung paano natin gagawin yung ating relationship sa iba. At isa pang tanong na maaaring maglalaro sa ating isipan, paano naman yung mga walang asawa? How about the unmarried person? Ano paano i-apply itong mga talatang ito? Maaaring sabihin natin, marami sa atin dito, ang mga wala pang asawa, ang pwedeng magagamit natin sa mga talatang ito ay ano ba ang sinasabi ng Panginoon when it comes to family relationship habang wala pa tayong asawa o paghahanda para sa atin kung paano natin isa sa pamuhay pag tayo ay binigyan ng Panginoon ng mga makasama sa buhay. So yan ang isang mga bagay na maaaring pagtingin natin sa mga talatang ito. Ang isang bagay na dapat nating tingnan na si Pedro ang maaaring sinusulatan niya dito ang maraming mga kababaihan na naroroon na
ang kanilang mga asawa ay hindi pa Kristiyano. So maaring yan ang kanyang, kaya ang makikita natin diyan ay yun ang maraming pwede nating tingnan ang kanyang panawagan doon at paano nila gagawin yon. Paano sila mamumuhay kung ang kanilang asawang lalaki ay hindi mananampalataya. So yan ang parang tinitingnan natin ditong pinatutungkulan ni Pedro. Pero may mga pwede na tayong makukuha dito na even if na ang ating asawa ay mananampalataya, ay merong mga makukuha tayo dito na dapat nating gamitin para sa ating married life. Excuse lang. So tingnan natin. So yan ang parang structure nitong tinitingnan nating mga talata sa umagang ito, no? Ang verses 1 to 6 are more on words for wives at yung 7 ay para sa husband. So yan ang kanyang structure. At so sa mga talatang ito, ang ating pwedeng tingnan ay something about submission. At sa umagang ito, ang aking message na nais ibigay ay Christian submission is a voluntary fruit of holy love in faith, in our faith in Jesus Christ, or our faith in the Lord Jesus Christ. Ang ating pagpapasakop, ang ating submission, ito ay bunga ng ating pagmamahal sa Panginoon, sa ating pananampalataya. Marahil makikita natin itong sinusulatan ni Pedro ang mga kababaihan doon sa panahon niya. Marami sa kanila ay mga kababaihan na may asawang hindi mananampalataya. At paano sila ngayon mamumuhay? Tatandaan natin, nung kapanahunan nila, ang lalaki ang merong say sa lahat. Yan ang struktura ng kanilang balangkas ng kanilang pamumuhay, especially yung family life. The man has the say. Paano ngayon? Itong babae ay mananampalataya. Ang pwedeng mangyari sa kanya, ang babaeng ito na nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, na embrace niya yung pananampalataya ng Panginoon, kung ang kanyang asawang lalaki ay hindi mananampalataya, pwede siyang ipatapon. Pwede siyang tanggalan ng kanyang kalayaan. Lahat ang pwedeng gawin sa kanya. Ganon ang kanilang paraan ng pamumuhay noon. Kung kaya ngayon si Pablo ay meron siyang binigay na mga panuntunan o binigay ng mga tagubilin paano mamumuhay ang mananampalatayang babaeng ito despite na ang kanyang asawang lalaki ay hindi mananampalataya. So yan ang parang tekstong tinitingnan o yung background na tinitingnan natin para maintindihan natin bakit ganito ang mga sinasabi ni Pedro. Isang bagay na dapat din nating tingnan sa ating pamumuhay Kristiyano, in a Christian married life, a Christian wife is called to be supportive helpmate, not as a stranger or a tyrant, but to the one man on earth given here by God in the bound of holy in matrimonial love. So yan ang ating tinitingnan, no? Ngayon, so sinasabi natin na si Pedro, ang kanyang pinapatungkulan dito ay mga kababaihan o mga mananampalataya na ang kanilang asawang lalaki ay hindi mananampalataya. Itong sinabi niya.
Ganon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang makikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. So yan ang binanggit ni Pedro. Ito ang kanyang sinulat. Ang masasabi natin dito, bakit ganito sinabi niya? Because our submission to Christ, to the will of His Father, and to the work of our redemption, it will draw out. Itong application nito, yung ating submission. Kung paano tinitingnan natin ang ating Panginoon, kung paano siya nag-submit sa kalooban ng Ama to the point of death, how much more tayo? So yan ang kanya Ang pagpapasakop o yung Christian submission, hindi ito degrading o ito'y groveling, but it is a voluntary fruit of holy love. So yan ang binigay niya sa atin. Believing wives are directed to be submitted. Itong direction nito, it is not call, hindi ito call para sa women na maging submissive sa lahat ng lalaki, no? It is only in the family. Although, ang mga kababaihan ay they should also show respect, no? Sa kanilang as an attitude of a believer. Pero inside the home, ang mga babae, they should submit to their husband. Yan ang sinasabi diyan. Wives are told to submit to their own husband. So mamaya titingnan naman natin yung husband, no? Meron din para sa mga husband. A Christian wife is called to be a helpmate, supportive helpmate. Kadalasan makikita natin sa mga sitwasyon sa mga pamilya ngayon, no? Minsan pag nag-aaway ang mag-asawa, para mga estranghero, walang kibuan 'yan. Bahala ka kung anong ginagawa ko, huwag mo pakikialaman. Hanggat hindi kinapakialaman, huwag mo pakikialaman. Merong silent war sa loob ng bahay. Minsan, kahit hindi sila nagsasalita, mararamdaman mo, lalo yung mga bata, mararamdaman mo yan. Or mamaya, meron ng mga musical doon sa loob ng kusina, yung mga planggana, mga kutsara, mga ay nagbabagsakan, mga ganyan, no? Mga ganyang eksena. The wife helps sis when she endeavored to become a leading head in her marriage. Ngayon, pagkat ang mga kababaihan ang siyang ine-exert na ang kanilang yung kanyang right, yung kanilang may minsan merong epekto din to sa loob ng bahay. Hindi ibig sabihin ito na dahil na ang mga kababayan mag-submit sa kanyang asawa ay hindi ibig sabihin na yung kanilang boses ay hindi kailangan pakinggan. Pwede itong gawin in a manner na with respect pa rin, na pwede nilang sabihin ang kanilang mga panukala. And the husband should also listen. Ang kadalasang problema, ang mga kalalakihan naman, kung ano yung gusto niya, hindi niya napakikinggan yung sinasabi ng asawang babae. Minsan binibigyan din ng wisdom ang Panginoon ng mga kababaihan na kailangan pakinggan ng mga kalalakihan. Kaya nga helpmate . Isang bagay mapapansin natin, ang Panginoon pag nagtatagpo siya ng husband and wife o yung kadalasan kung ano yung kakulangan ng lalaki, makikita mo yung strength ng babae. Pinagtutugma ng Panginoon yan sapagkat nais niya yung kakulangan ng kalalakihan, makikita mo doon sa kababaihan. Ganon magmatch ang Panginoon.
Ako na-experience ko kasi si Juby, kung ano yung mga difficulty ko, marunong siya. Kaya nga, pag nag-iisip ako, nag-a-analyze, minsan, yung parang, yung bright idea nasa kanya. So, kaya makikita natin na si Lord, marunong siya mag-match ng mga tao. Kaya nga, ang sinabi niya, a helpmate. Sapagkat, ito ang design ng Panginoon. Now, ang kadalasang problema, pag sa loob ng tahanan, minsan, pagdala ng kasalanan, dala ng pride, nai-exert yung exercise na parang, akong lalaki dito sumunod ka. Minsan ganun may mag-aaway yun. Pero sa mga mananampalataya, ang kadalasang masimula ng mga away, hindi yung malalaking issue Sometimes sa mga pinagmumulan, yung mga minor expectation. Mga expectation na maliliit siya pero pag hindi natugunan, lumalaki. Halimbawa, sabi ng wife na mag-text ka pag nasaan ka para nalalaman kung anong nangyayari sa'yo. Pag hindi ka mag-text maghapon, pag uwi mo ng bahay, nakasimangot na siya sa'yo. Mga expectation. Hindi naman masama pero mga expectation na minsan unmet. Meron kasi mga needs na makikita natin na ang makikita doon, yung mga kababayan, they care for you. Alam mo, para naiintindihan nila kung ano yung takbo ng Baka mamaya, kasi pag mamahal mo isang tao, talagang naiisip mo siya, alam mo kung ano ba nangyayari sa kanya, meron kang concern. Sa mga kalalakihan, parang, ano ba to? Alam naman nila na uuwi ako sa bahay, bakit text ng text? Minsan ganon. Uwi naman ako Bakit pa magte-text ako lagi? Kasi parang di ba? Magte-text ka ng mga sweet nothings minsan. May kadalasan gusto din ng mga kababaihan 'yon. Kasi 'yun ang naging problema ko minsan, no. Mga maliliit na expectation o mag-text ka pag nandun ka na. Pag nandun, nakalimutan mo na kasi ayan, pag uwi mo sa bahay, meron kayong konting ceremony. So, yan mga isang bagay na makikita natin, no? Wife submission to her earthly husband should be the fruit of his submission to Christ. It is further mean that she does not submit to sin, for it would be rebellion against her heavenly head. Ngayon, pag si tatay, ang kanyang pinapagawa na ay ang babae ay magkakasala na siya, ang ating susundin ngayon, ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Mas mataas na yung ating titingnan kasi tinuturuan ka na niyang magkasala. At hindi nararapat yon. Ganon din, di ba? Tinitingnan natin yung ating mga nakaraang mga pag-aaral. Kailan tayo pwedeng mag-submit sa government? As long na ginagawa niya ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kailan tayo pwedeng wag sumunod sa Kanya? Pag ang gobyerno ay nagtuutos na sa atin para gumawa ng kamalian, the same way. Pag sa loob ng tahanan ay tinuturuan tayong gumawa ng kamalian, we will follow God rather than men. So yan na isang bagay na makikita natin, submission to your husband. Kasi ang tinitingnan natin doon, ang ating Panginoon ay nag-submit siya sa kalooban ng Diyos. Ngayon, isang bagay din, isang worst case scenario, the believing wife's submission to her husband is not dependent on the husband's obedience to the Lord. So dito, bagamat may kita natin ang husband and wife ay pinagkaisa ng Panginoon as one, hindi ibig sabihin na yung personal na
devotion, yung personal mong pagsaliksik ng salita ng Panginoon, hindi yun nakadepende lang sa iyong asawang lalaki. Meron ka ring sarili dapat. Kasi ito sariling feeding mo. Pero you can have a discussion ng mga bagay na spiritual para for edifying to one another. In a worst case scenario, dito may kita natin na dahil ang sinusulatan niya dito, ang asawang babae ay, ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya. Kung itong kanyang asawa ay unbeliever o disobedient believer, still, the Christian wife owes him submissive obedience. Kailangan pa rin sumunod. Hindi dapat ito tingnan natin as parang painful burden. Bagkus ang sinasabi sa atin dito, this is Christ honoring the way for the weaker vessel even in the worst marriage. Kaya nga napakahalaga dito, ano ang attitude na ipinapakita ng wife sa kanyang asawang lalaki? Yung testimony mo ngayon, yung witness mo ngayon, ang magagamit mo para sa kanya. Hindi mo kailangan isaksak sa kanya yung salita ng Panginoon sapagkat alam niya na yon na makikita niya yon sa buhay mo. Kung anong pinapakita mo sa kanya. May mga pagkakataon kasi no sa loob ng sa pamilya yung may mga pagkakataon na yung babae para maiyakag niya yung kanyang asawang lalaki na hindi mananampalataya, lahat ng bagay gagawin niya. To the point na yung deception, merong ganon. Or yung parang bribery. O pag nagsimba ka ngayon, sumama ka sa akin, ito ang gagawin natin. So, nagiging iba tuloy ang pagtingin ng lalaki sa Diyos na sinasamba ng babae. Well, unless kung we will do our part, sabi nga dito tahimik na sumusunod sa Panginoon hanggat makita niya. Medyo mahabang proseso nitong panahon na hanggang sa ang buhay mo ay nakikita ng iyong asawa ang Panginoon sa iyo. Isang bagay na pwede nating tingnan, kaya nga God clearly forbid women to preach in the church. In the same way, women, preachers are not allowed in the home. It is rightly that the time of speaking comes really when the time of doing never depart. Kaya sabi ni Pablo dito, believing wives that the way to win their disobedient husband is through their godly deeds, not through their proclamations of doctrine. So yung testimony ay napakahalaga. Hanggat dumating na ang asawang lalaki ay talagang makita niya ang Panginoon sa iyo. When the wife behaves with moral purity, take note, moral purity, and with respect toward his husband, because of her reverence for God, even unbelieving husband cannot help but see the good works that find themselves inclined to glorify the God who is their source. Ay isang example na may kita natin sa history si Monica, yung mother ni Agustin, no? Kasi si Agustin, ang kanyang testimony ay ang buhay niya talaga ay masama, no?
pariwara. At ang ginawa ng kanyang nanay ay talagang pinag-praise siya. Pinakita yung kabutihan. And eventually, hindi lang si Agustin ang nadala sa Panginoon, maging ang kanyang asawang lalaki. So ito yung sinasabi dito, kaya nga, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali sa kanilang asawang babae. Kaya ang pinag-uusapan ngayon dito ay yung ating testimony. Anong klase ba tayo anong klaseng tao ba tayo sa loob ng tahanan? Kasi pwedeng pag sa labas iba, pero pag sa loob sa loob ng bahay, doon mo makikita kung ano talaga. Pang-apat na pwede nating tingnan, ito yung mga words para sa iniisa-isa natin, no? Submission to wives, submission to your husband. Ang pangalawa din ay yung ang tinitingnan natin yung in worst case scenario, ano ang attitude natin? We still have to follow. Pangatlo, tingnan natin yung ating mga sinasabi at ating action. Mind our words and action. Kasi salamin siya. Meron ba din sinasabi dito, yung mga adornment, yung mga panggayak, no? Pwede natin itago ang ating sarili sa mga nilalagay natin sa ating mga katawan. Sa kapanahon na nila, yung sa Roman Empire, nung kapanahon na yon, ang mga kababaihan, malalaman mo yun dahil yung mga nilalagay nila sa kanilang buhok. Kaya pag makikita tayo mga picture ng mga kababaihan, no, parang ang kanilang mga buhok, parang mga kung ano-anong mga nakalagay dyan, may mga ginto. Simbolo yon na doon nila pinapakita ang kanilang glory. Ang sinasabi ni Pedro dito, the action of Christian wives must be sincere. In order to win that disobedient husband without argument of action, it should be sincere. Hindi naman ibig sabihin dito sa atin na hindi ka na mag-aayos ng iyong sarili, parang gusgusin ka, parang yun ang sinasabi ng salita. Ang sinasabi dito, in moderation. Hindi naman masyadong magarbo, sakto lang. The sense of self-worth, yung preoccupation ng physical beauty, parang sinasabi niya dito, ang more than that sa mga nilalagay natin, ang ipakalaga doon yung inner beauty. Anong nakikita sa kaloob-looban? The cultivation of that new essential nature before God at yung kanyang provision. So sincerely submitting to your husband for God's sake. So ano sinasabi dito? I-cultivate natin yung gentleness and humility para madala itong husband na ito sa Panginoon. Yung essence ng Panginoon, the essence of the Savior ang makita. So, whether the husband is godly or a believer or unbeliever, the wife should respond favorably in her respectful manifestation of a quiet spirit. The King of Glory finds her attitude in action precious in His sight. Kaya nga, dapat natin tingnan dito, ang i-cultivate natin yung inner beauty. Yung ating character. Yung bagay na yon, speak something.
Kadalasan mga kalalakihan ayaw nila yung mga nagger na wife, di ba? Yung kung ano-anong sinasabi na minsan sumasakit ang, di ba? Pag salitaan, minsan gumugulo siya. Kaya nga ano doon, merong parang isang corner sa bahay na upo muna siya doon, palamig bago magpag-usap. Kasi pag parehong mainit ang magsasabog sila. Mainit si tatay, mainit si nanay, mainit ang mga ulo nila. Pag nag-usap yan, riot. So, ang isang pwedeng gawin ay have a corner na rest for a while there at hanggang sa cool down ka, saka may pag-usap. Minsan mahirap gawin yun, pero grasya ng Panginoon ang hingin natin, no? Kasi usually sa mag-asawa, hindi nawawala yung walang marriage life na walang walang diskusyon, meron at meron kasi dalawang taong kasalanan niya na pinagsama ng Panginoon. Kaya nga sa pag-aasawa, kailangan meron munang mga 'di ba sa marriage counseling, merong mga mga questionnaire na at merong counseling bago sa marriage para handa ka na. Kasi iba ang buhay mag-asawa, iba din sa buhay ng single . Merong accountability. Pag napasok mo yung ganong klaseng buhay, masasak ka na bakit ganito. Hindi laging masaya kasi may mga time nakikita mo asawa mo o yung asawa mo ay hindi na ganong appealing as before. Pero asawa mo siya. So we have to continue loving her or him unconditionally. So, napakahalaga ng testimony. At dito binanggit din ni Pedro dito na meron siyang binanggit. Sapagkat noong unang panahon ay ganito, ginayakan ng mga banal na babae na umasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpapasakop sa kanilang asawa. At may binanggit siya. Nagbanggit siya ng isang karakter sa Biblia na pwede nating tingnan. Ang Old Testament ay marami tayong mga karakter, mga example of holy lives o holy example of women. Ang isang pwede nating maalala dyan sa Biblia, meron tayong isang babaeng nagngangalang Abigail. Ang kanyang asawa ay isang kumbaga sa ating hangal, pangalan si Nabal. Pero pag binasa natin to sa 1 Samuel 25, she was nakaya niyang pakisama nitong lalaking ito. How? She set his sight and hope in God, not on her husband. Pero dito si Pedro, may binigay din siyang karakter, si Sarah. Peter specifically mentioned Sarah. Anong sabi niya dito? Characteristic of submissive attitude toward his husband Abraham. Kaya sabi niya dito, tinawag niyang Panginoon. Sabagay sa atin ngayon, wala na tayo, hindi naman na tinatawag ang asawa natin na Panginoon. Minsan yung iba, no? When Sarah was submissive to Abraham, everything went well. But when she preached to the patriarch, ano nangyari? Kagulo sila. Lumabas si Ismael. Kasi pinangunahan ni Sarah si Abraham. Merong plano ang Panginoon binigay kay Abraham. Matagal, bakit hindi pa dumarating? Pumasok si Sarah. At ang nangyari, isa ngayon, si Ismael. So ayan, makikita natin, no? Kasi ang mga buhay ng mga patriarch, hindi naman sila mga ganda kung titingnan natin . Doon makikita kung gaano kasanlimuot yung mga buhay ng mga taong ito na pinili ng Panginoon, and yet
by the mercies of God, may kita natin na ang Diyos pa rin ang nagdadala sa kanila kung saan naisin ng Diyos sila dalhin. Kaya pag binabasa natin yung Old Testament, especially yung sa Pentateuch, yung mga buhay nito, makikita natin na kakaiba, masalimuot pa kaysa sa atin. And yet makita natin na along the way, nandun ang Panginoon. Yung mga buts and if, at itong isang example nga, yung buhay ni Sarah. Hindi siya nakapag-intay sa kalooban ng Diyos. And yet, even though na nangyari yon, along the way makita natin, ang Diyos pa rin ang nag-aayos ng mga bagay-bagay para ilagay ang mga bagay-bagay sa kasaysayan into its proper place. May sa buhay natin, pag dinabalikan natin kung paano tayo tinawag ng Panginoon before, ang buhay natin ay is a mess kung sasabihin natin. And yet, all along the way, as we go through, sa pagsunod sa Panginoon, may mga tinatapyas, may inaalis to the point na lumabas sa atin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. May mga sitwasyon na marami tayong mga maling desisyon sa buhay, and yet, ang Diyos ay gumagawa. Everything will just fall into place para maganap ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat sinabi dito, Abraham was termed in the scripture the father of the faithful, at sinabi niya kay Sarah, the mother of the faithful of the Christian wife, sapagkat nagpasakop siya. At kung kayo ngayon ay mga anak niya na gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot ng anumang pananakot. They humbled themselves under God. At itong mga kababaihan na to, they submit to their husband. Kaya nga ang final exhortation ni Pedro dito sa mga kababaihan, that to resist the fearing of ridicule of godless women and the resentment of their own disobedient husband. The wives are called to have highest regard for their heavenly husband, whose face they will only one day beheld when they reign with him forever. Revelations 22. Kaya ang challenge sa atin dito, wife's submission on her earthly husband should be the fruit of her submission to Christ. Pag tinitingnan natin tayo pagpapasakop sa Panginoon, makakayanan din natin magpasakop sa mga asawa na hindi mananampalataya. She does not submit to sin, because that would be rebellion to the heavenly head, and the way to win their disobedient husband is through that godly deeds, yung testimony. So yan ang sinasabi ni Pedro sa mga kababaihan. Tingnan natin yung kalalakihan. Verse 7, gayon din naman, kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makakahadlang sa inyong mga panalangin. So isa lang, no? Kung makikita natin, ang sinasabi ng Panginoon sa mga kababaihan to submit to your husband, pero sa mga kalalakihan, anong sinabi niya? Maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa at sa inyong pagsasama. So dito, ang sinasabi niya, ang mga kalalakihan, they should be understandable sa mga kababaihan. Kasi definitely, iba ang pagkagawa ng Panginoon sa mga kababaihan.
So sinasabi niya dito, be understandable sa kanilang kalagayan as a weaker vessel. Hindi ibig sabihin na talagang mahina sila. Ang sinasabi dito, the physical condition, yung kanilang physical. Pero sa pag-iisip, at par lang sila. God has created man and woman equal. Equality. God originally created man and women with the basic equality. Ang mga kalalakihan, they are not to live with their careers and with their bodies. May mga iba kasi mga lalaki, di ba, ang kanilang puro sa trabaho na lang. Wala nang panahon para sa pamilya. O kung hindi naman, yung iba, yung kanilang mga yung mga hobby. O yung mga kaibigan nila. Pag kumpare, halika na. Simula na tayo. Especially yung mga hindi mananampalataya, di ba? O either paggabi, tutuma. O kung ano mang mga gagawin. Pag dumating ng gabi, mas malaga pa yung mga barkada kaysa sa pamilya. Ang sabi ng Panginoon, they are to live with their wives. They have to live for and to live with their wives. Kadalasan marami mga tatay na malayo sila sa pamilya dahil sa trabaho, no. Out of the maraming mga ganon, no, malalayo. Kaya minsan yung depth ng relationship ay makikita natin doon. Kaya mas mahalaga nga na kung nasaan yung tatay, nandun din yung nanay. Kaya hindi rin maganda, lalo na sa ating kultura, marami ang mga pamilya na yung tatay nanay nasa abroad at yung pamilya nandito. So minsan may mga challenges na nangyayari doon, no. It's possible kung nandun saan ang tatay, nandun din yung nanay. Mas maganda yon. Pero dahil nga hindi natin sa ating kultura, dahil yan ang isang bagay na kailangan natin pag-pray. Ang isang bagay na dapat gawin ng kalalakihan is to understand their helpmate. Huwag mag-a-assume. Kadalasan diyan nangyayari yung mga akala ko kasi yan ang gusto mong gawin eh. Hindi pala. Kaya kailangan mag-usap, no? He should not assume that he think and feel as he does. So kailangan i-exert yung effort na alamin ano ba yung iniisip niya, ano ba yung desire niya, ano ba yung kanyang fear, ano ba yung kanyang delight. Kasi sabi nga, wala namang manghuhula, no? Ngayon, minsan itong mga problema ko to dati. Akala ko kasi gano'n ang dati gano'n ang ginagawa mo. Hindi nga ganyan gusto ko ngayon. Iba ang gusto kong kainin ngayon eh. Di ba? Kaya nga, sa mga Christian husband and wife, usually hindi usually malalaki eh. Ang mga problema, yung mga expectation, mga ganong bagay, no, ang mga napag-uusapan. Kaya nga pag isang magandang diyan, kahit ang isang rule namin pag mag-away kami, hindi ako kailangan matulog sa ibang kwarto. Magkasama pa rin kami matutulog kahit kami magkaaway. Kasi nag-aaway talaga mag-asawa. Kasi ang kadalasan pag mag-away, ibang doon outside ako lang buka. Ang purpose kasi noon para maalala mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon para sa iyong asawa. So importante 'yon to know kung ano talaga
mas maganda nag-uusap. Madalas ang mga lalaki kasi nagpipresume eh. Yan ang minsan problema. Yung sensitivity of the man's realization of his wife as a weaker vessel. Na ang ibig sabihin nito na on a physical level, yung masasabi natin may mga kababaihan malalakas, ano? But physically, ang mga kababaihan ay meron silang kahinaan. Kasi itong sinabi ng Biblia, weaker vessel, no? May mga kababaihan ngayon, they try to appear strong and tough as a man. Pero may kita natin ang point na sinasabi dito ay yung vulnerabilities ng mga kababaihan. Kasi ang makikita natin sa Old Testament, makikita natin ang mga kababaihan ay they are reduced as an object of gratification. Nung kapanahunan yon. So kaya nga ngayon may mga batas na nilalagay upang pangalagaan din ang karapatan ng mga kababaihan. To recognize that men should recognize yung vulnerabilities ng kanyang asawa at maproteksyonan. Sa sinusulatan ni Pablo dito, kaya nga yun na mga kababaihan na sinasabi niya, ang asawa ay hindi mananampalataya. So ano yung ano? Para maproteksyonan din sila. Imaginin mo kung itong asawang babae, Kristiyano, nakakilala sa Panginoon at nakipag-away sa dun sa kanyang asawa na hindi mananampalataya, ay mas mahirap ang magiging kalagayan niya. Kaya may wisdom yung sinasabi ni Pedro eh. Manahimik siya at ipakita niya sa kanya na ito ang binago ng Panginoong. Minsan mahirap gawin yun. Pangalawa, makikita natin dito, sinasabi sa mga kalalakihan, honor your wife. Nais pa din ng mga kababaihan yung mga dating ginagawa na nanliligaw pa lang. Kadalasan, nung nililigawan pa lang, lahat ng mga pwedeng gawin ay ibibigay dun sa babae. Pero nung nag-asawa na, nakalimutan ng lahat yon. Yung mga sweet nothings, importante pa din yon. Nagbibigay ng pitak sa puso ng kababaihan yon. As wives, we are to be respectful and submissive to the husband regardless how deserving their husband may be. So, the husband are to grant honor to their wife, not because their deserving achievement, but because it is due to Christ. God originally created man and women equal. Kaya nga makita natin, saan ba dinampot ng Panginoon yung babae, di ba, sa rib niya? Eve was taken from Adam's rib because it's a basic equality of being. Hindi niya kinuha yung buto sa utak o dito sa ulo na para ipakita superiority. Hindi niya rin kinuha yung buto doon sa paa to show inferiority. Kinuha niya doon sa rib. Speak of equality. Adam, of course, is preceded Eve in creation. Kaya nga si Adam tinatawag nating federal head of the race. But when sin was exaggerated, yung difference ng man and women mas masyado siyang na-elaborated. Kaya ngayon, di ba, may kita natin yung rise ng feminism. Kung anong kaya ng lalaki, kaya din namin. Kung anong karapatan nila, karapatan din namin. Dalawa lang area na kung saan makikita natin na ang sinasabi ng Biblia na ang babae ay kailangang pasakop. Una, sa tahanan. Pangalawa, sa iglesia. All the rest, pantay lang. Kaya pwedeng ang babae maging presidente, pwede ang babae na kung anong ginagawa ng lalaki sa mga trabaho ay pwede din.
because of equality. But when it comes to church, men should be the one speaking because it is of the creation mandate. Yung tinatawag nating federal head. At pangalawa, sa iglesia. Sa bahay. Sa tahanan. Isang bagay na dapat natin tandaan, in Christ, the essential equality of men and women has been restored. Kung kay Adam, naging malayo agwat nito dahil sa kasalanan, in Christ, the essential equality of men was restored. Kaya ang sinabi ni Pedro dito, ang sinabi niya, equal heirs of the grace of life with their husband. Kaya kapareho. Pareho silang tagapagmana. And the grace of new life in Christ ushered the husband and wife into a new order, which grace matures into glory, neither male or female. At ang yung titingnan natin yun, na yung differences na yon ay ipi-perfect ng Panginoon pagdating ng panahon, yung eternal harmony, the glorious harmony of eternal life. So, yan ang una. Pangalawa ay una ay yung living with wives, yung maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa. Pangalawa ay tatandaan natin na ang babae at lalaki, husband and wife, ay pareho silang co-heirs sa biyaya ng Panginoon. Fellow heirs of the grace of the life with their husband. May isa pa. Unhindered prayer. Patlong sinabi ni Pablo dito, makikita natin, no, kung gaano kahalaga yung sa loob ng pamilya itong tamang relationship. Kasi pag ang asawa at ang mag-asawa ay nagkakagulo or meron silang bangayan, anong sabi dito? Pwede maging hadlang sa panalangin. Kaya, tingnan natin. Sa loob ba ng tahanan, si tatay ba at si nanay ay lagi nag-aaway? Lagi nagbabangayan? Anong makikita natin sa pamilya? Maproblema. Magulo. Di ba? Ganon din man sabi na dito. If they fail to cherish and honor their wives properly, what will happen? There will be unhindered prayer. Yan sinabi ni Pedro. Kaya isipin natin, may mga pagkakataon ang husband and wife, nagpaplano yan, nag-uusap. Nag-uusap ba mga mag-asawa natin sa tahanan? Nagpipray. Ano yung pagpipray natin? Minsan may mga pinagpipray ng mga mag-aasawa. Meron kaming parang libro na sinusulat namin na mga prayer item namin. Tapos along the years, kinitingnan namin, salamat sa Panginoon na sagot ito. Kadalasan, pag ang mag-asawa ay nag-aaway lagi o hindi nagkakasundo, merong tunggalian ng kanilang mga disgusto. And ang sabi dito, there is an unhindered prayer. Should a man fail to love his wife respectfully, he will find that God refuses to hear and heed his prayer. So matindi. God will not receive man's worship if that man has something against his brother or has something against him. He will not receive that man's prayer if he has allowed everything but holy love to be manifested towards his wife and his sister in Christ. Kaya matindi ang part ng lalaki. Nakita natin dito, 6 sa lalaki, sabi niya,
Pag hindi nyo minahalang yung mga asa-asawang babae, pwedeng hindi sagutin ng Panginoon yung panalangin. So unang-una, live with your wives, give them honor, praise. Lalo na sa mga kababaihan, napakalaga yung mga important dates eh. Huwag nating kalilimutan yan. Minsan nakakalimutan ko lagi yan eh. Yung mga birthday, anniversary, lalo na yung wedding anniversary, naku, huwag mong kakalimutan yan. Mga special day. Kasi memorable minsan sa mga kababaihan yan. Minsan sa atin hindi natin masyadong binibigyang pansin, pero yung mga dates na yon napakahalaga. Yung mga sweet nothings kumbaga ay mahalaga pa din at huwag kakalimutan. Now here makita natin yung mutual submission with Christ. Ang makita natin itong talatang tinitingnan sa English, makita natin likewise nagkakunik-connect sa mga yon. Ikinukonek natin dito na ang ating submission to husband and wife is because Christ submitted Himself to the will of the Father, at doon tayo nanggagaling. At maging itong talatang binanggit sa atin kung paano tayo papasakop sa gobyerno, sapagkat ang mga gobyerno ay nilagay ng Panginoon. Ang mga authority nilagay ng Panginoon sa atin para sa ating orderliness. Maging din sa loob ng tahanan. Christ's loving service in which He voluntarily submitted Himself to the will of His Father, the basis for the harmonious love in Christian family is the loving harmony of the triune God. Kung paano natin nakikita ang tatlong persona ng Diyos ay nagkakaisa sila sa kanilang mga ginagawa, ito din ang dapat na mamanifest sa ating mga tahanan. Christ's submission to His Father will is an example of the wives submitting to their husband. And Christ's saving and honoring love for His people is an example of the husband in their love for their wives. Kaya nga napakahalaga itong mutual submission to Christ. Sa mga kabataan na wala pang mga asawa, maging itong guide sa atin. Pag tayo ay dumating na doon sa married life, mai-prepare tayo. O kung meron man tayong wala pa tayong mga asawa, ano yung mga bagay na ipagpipray natin sa Panginoon? Na i-prepare tayo. So yan ang ating tinitingnan. Those bond of holy matrimony, their faithful submission to Christ, beget mutually faithful submission to each other in love. Kaya nga sa ating mensahe, tinignan natin kanina, no? Christian submission, it is a voluntary fruit of holy love in our faith in Jesus Christ. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa isang pag-ibig na ipinakita mo sa amin, how you submitted to the will of the Father. And we also pray, Panginoon, na ito ding submission na ito ay makikita sa aming mga tahanan, how the wife will submit to his husband and the husband loving his wife. At sa amin din, Panginoon, na mga wala pang mga kasama sa buhay, we pray, Panginoon, na patuloy mong kaming i-develop yung aming inner beauties, yung aming mga inner qualities, na ito'y maging kaaya-aya sa iyo. I-prepare mo, Panginoon, ang mga pamilya ng iglesyang ito na talagang makita yung submission sa bawat isa,
na makita ang pamilya na talagang they will be glorifying God in their lives. Totoo, Panginoon, na hindi nawawala yung mga bangayan sa loob ng tahanan. We just pray, Panginoon, na sa mga area na ito ay kami, Panginoon, ay matuto na ang isang tahanang hindi nagkakaisa, ang aming mga panalangin ay nahihinder. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy kaming maging submissive, maging humble sa iyong paanan, Panginoon, na makita namin ang kahalagahan ng iba, hindi ang aming sarili. Salamat, Panginoon, sa mga katurang ito na nawa maging magamit namin ito kung paano namin, Panginoon, titingnan ang buhay, lalo na ang aming relasyon sa bawat isa, sa mag-asawa, sa pamilya, sa mga anak at sa mga magulang. Maging sa loob ng iglesia, na kung saan ang iyong iglesia ay yung tinuring na the bride of Christ. At nawa, Panginoon, ay makita namin kayo, ang iyong kadakilaan pagdating ng panahon. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor Alan, and praise the Lord for that lovely message, guiding us and reminding us how to serve and submit as married Christians. In response to that, let us all rise and let us sing hymn number 532, Blessed Be the Time.